ng tiwala sa gobyerno ng tao. So dapat, ulitin ko ulit, nakikiusap po kay President BBM that the only way for you is an honorable exit. You have to resign. Baka mas pasahol pa abutin mo kung ganit na ganit ang tao. So, mag-resign kayo. Nobody's perfect. Nagkamali kayo. Nagkamali ka dahil iba-iba mga pinesto mo. Mag-advise kayo huli. O, kamusta? Kamusta maniligayang nyo? Kukulong kayo. Wala kayong Pasko, di ba? Tapos, dalawang question na dahil busy ako. Dalawang nag-question. Isa ko nag-question, kumusta ho si Speaker Romualdez? Language po daw yan ng ibang bansa. Parang nataranta na eh. Tapos, the Senate, and I'm not a lawyer, but if he's included, yes. I don't know. Pero ano po bang reason bakit I don't know. Ano reason ba't parang dinidepensahan niya yung mga yun? Parang tinatago, iniingatan niya? Yun nga eh. Walang maniniwala dyan. Dahil pinoproteksa niya yung first kasi dyan na tinutukoy na mastermind. Kung ikulong nila ang mga mastermind at nakilabang, masaya ang tao bayan. Kung ikukulong yung mga ginamit lang nila at makatakbo yung mga nakapagtakaw na, hindi maganda yun. Willing naman daw po magbalik ng 10% eh. Wala. At hinihingi nga 25%, 30%, 40%. Kung anong sinabi niya pa, babalik natin. Wala pa. Mga 3 billion, mga plus, di wala pang abot na 10 billion. Nasaan abot na yung 500 billion mahigit? Sa karanasan niyo bilang governor, kayo po ba nakaranas din kayo ng mga ganyang flood control projects? Wala. Kaya ako ang tatay ko kontraktor. Ako kontraktor ako. Never kami nakatingin ng bilyon-bilyon. Ito, 3 years ang presidente natin. Si Diskaya, 331 billion yung nakuha. Doon lang sa ni Presidente sa Ilocos Norte, 7 na bilyon nandun. Karamihan ng project ni Diskaya nandun. Nagpunta sila kagabi, kahapon, finally, sa patagal ko lang inusap, bakit yung ginagalaw Ilocos Norte? Maliwanag na maliwanag sa Senate, tinago nila. Yampasan ang Ilocos Norte. Nung binatikos, nandun, ayaw pala Ilocos Norte. At saka na, tunaw, bubuksan daw. So yun ang dalawang hindi ko. Unahin nyo na Ilocos Norte para magkaroon ng kredibilidad ng ating Pangulo bago magbintang sa iba. Nagpunta naman kahapon lang. At out of less than 200 projects of flood control, 4 lang na malalapit ang pinuntahan. Bakit sa tingin niyo yung ganun strategy nila? Para masabi lang na nagpunta sila raw, walang ghost project. Ang nagsasalita doon, walang ghost project, yung mga engineers nila. May mga binanggit, si Presidente mismo ng banggit, nandun yung mga Diskaya, gano'n. Pero yung paborito lang ng kontraktor, hindi binanggit. Yung mayor na ngayon ng Lawak City. So sa tingin niyo... Kontraktor yun. Nandun kung ilang bilyon ang binigay sa kanya. Pero hindi binanggit? Hindi binanggit. Sa tingin niyo, ito yung parang back to you na nangyari. Kasi sila po nag-ungkat niyan, di ba? Hindi nila akalain na yung Pandora's box, they open a can of worms. Overall, yung press con niya po kagabi, overall, ang tingin ko, parang tinatawag ng tao, sinasabi niya na kalmado kayo, tapos na, makukulong sila. At malinis na tao, ang ating Pangulo, malinis. Palagi naghuhugas ang kamay. So, naghuhugas lang ng kamay, tapos na. Hindi, ano ba, sinuswerte sila? Pakukulong yung mga ginamit nila.
pera, wala na. Hindi, wala na, nagtatago na sila. Ang habulin natin mastermind, saan napuntang pera. Hindi yung mga ginamit nila na kontraktor, mga engineer. Isang sakripisyo yan, pati tawan niya, isang ilalaglag. Baglo, umabot sa kanya. Nababagalan kayo sa nangyayari. Hindi lang nababagalan, pinalalabas niya siya pang hero. Hindi. May maglalabas na yan doon eh. Matitrace natin lahat yan. So, sinadya. Ayan naman kayo. Alam niya, hindi naabot sa kanya. May misigan lahat. Eh, kasama siya eh. Wala ba siyang sense of mind na nagmumukha na siyang ano? Parang tuliro na eh. Dahil binibintangan natin yun. Kaya, kung wala talang bintangan, sinabi niya, because of the typhoon, because of climate change, kulang na lang, nakulong kayo lahat, kulang na lang niyan sabihin, pati bagyo kukulong, pati climate change kukulong. Pero yun na siya sabi niya eh. How do you feel na yung tinutukoy mo na presidente natin outside the country, representing us to many countries, na parang sabi doon nila napapahiya ang Pilipinas? How do you feel about that? Nakakaya at nahiya na ako. Nakita naman natin lahat. Nagpunta sa ibang nasyon, hindi pinansin ni Trump. Binigyan lahat ng tulong, lahat ng nasyon ng pera siya. Nagpunta rin sa US. Binigyan lahat ng lalaki. Siya, 1%. Yun daw At ginamit pa tayo. yun yata yung dahilan kung bakit yung mga nalindol na baha, nagbigilan daw siya ng 5,000 as a recovery sa mga pamilyang nawalan ng bahay. Hindi yun eh. Pero yung sistema nangyayari sa ating bansa, hindi mawawala ang corruption hanggang di nawawala ang mga mastermind at makinabang. If you had a chance to fix the corruption, ano yung unang-unang mong gagawin? Ano maayos ang corruption sa Pilipinas na sinabi walang pag-asa? Kasuhan, ikulong, yung mga mastermind. Kung tayo mo taas, hindi yung bibintang mo sa iba. Hindi mo bibintang sa iba. Ngayon, sabi niya, ganito lang gawin natin, ganito lang natin. Wala lang mga pagkakaw. Kung iyan ang sinabi niya pag-upo niya, mahusay ang ating bansa. Bagsak na lahat. Lahat ng ekonomiya natin, bagsak na lahat. Sino may kasalanan yan? He is the commander-in-chief. It is his command responsibility kung ano mangyari sa ating bansa. So, naniniwala po ba kayo na they invested on trolls that years ago para ma-build yung credibility nila? Ngayon, hanggang ngayon, bumabalik sa kanila yung mga trolls na ginagamit. Yung trolls, ang kalaban ko yung trolls. Kalaban mo? Ang mga trolls, makakatakbog yan. Pag makakaamoy, lalo ngayon, mahal. Makaamoy ng flood control, talagang katakot-takot na pala. So, yung mga kumakalat na troll, manong hindi sa inyo? Kalaban ko eh. Ako binabalatan eh. Pero, naintindihan natin yan. No amount of trolls can stop me. Ayun. Sabi nga eh, nasa iyo na lahat. Ang ganda ng buhay mo. Bakit hindi lang kayo magpahinga? Bakit nga ba ako? Hindi ko matiis ang ating kababayan na nagdurusa, umiiyak na ng dugo at lahat. Papasyal ako, manghihinabang, all time, nakikita ko ang nangyayari sa ating bansa. I'd rather die in our country than growing up. Kasi maraming tatanong sa dami ng corruption issues, ngayon ka lang talaga lumabas, lumutang, nagsalita ng ganito ka-bold. Tinatanong nila ng agenda mo. Bakit? Are you running for president? Ang agenda ko, niloloko tayo eh. So you're not running for president? Oo. Sinagot na po, hindi ka po sa tatakbo. Binumura lang yung presidente. Ba't ako tatakbo eh? Baka katulong naman ako na hindi na tatakbo. Meron dating isang programa na tinawag na Oplan Bag on the Go. It is the government watch for destabilization. Kulang yan. May kulang. May kulang. Ano pong kulang? Minention lahat, destabilization, Romeo Pois, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Mocana, ang dami. Ay, po bang basahin kayo ni isa-isa?
Okay, Romeo Pogis. Dahil mo naman ang sabi dyan, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Yes. Yan yung tinawag dating Oplan bag on the go. Ngayon ko lang narinig yun. Kaya ito, hindi totoo ito. Palakot lang nila at kulang. At isa-isahin ko, tatanungin ko lang. Ah. Romeo Pokis, Orly De Leon, Benjamin Mangalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Metran, Kapitan David Adado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Sor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit alias Monk, and possible financiers, VP Sara Duterte, Congressman Colong Duterte, Chavit Singson. Sinong kulang? As far as destabilization is concerned, itong sinasabi nila, may kulang na isang tao rito. Alam niyo kung sino? Sino po? President Marcos. Destabilization eh. Nagkakagulo natin bansa dahil sa kanya eh. Di ba? Kulang to. Eto, kalukuhan ito. Panakot nila sa tao. At inulit lang Ramon Tulfo ang sinabi yung bayaran na fraud, yung bayaran na atakdo. Siya nagsalita muna nito eh. Tapos kinopya ni Ben Tulfo, I don't know his purpose. Yun. Yan nga, kulang. Kasama Baka imposible kami dahil hindi ko kilala. 5 lang kilala ko nito. Romeo Pogis, Benjamin Magalong, nakita lang kami minsan o dalawa sa mga pasyon. Ferdinand Topacio, minsan lang. Vic Rodriguez, hindi ko na nakita mula nung umpisa nung pagtanggal sa kanya. Hindi pa si Romo mo, hanggang na. Mike Defensor, nung huli tumakbong mayor sa when we were with BBM sa kanya sa Quezon City, Mike Defensor, 2022. Yun lang, wala na, hindi ka nakita. So, Vice President Sara, hindi ko lang nakita. Financer eh. So, isa ka sa financer pala din. Kung Pulong Duterte, hindi ko masyado, hindi ka pinakita pa eh. Pero kung sakali, willing ka rin mag-finance. Kung sakali may mga programa para maiayos ang bansa. Kung maiayos ang bansa, may mga programa. Katulad daw ng rally na darating. May rally po darating na nagsama-sama mga denomination ng Iglesia ni Cristo, ng JIL, ng Kingdom, at saka mga retired police and AFP. Magsasama-sama daw sa Malacanang, Cuneta, lahat po ng mga puntos doon at baka magkaroon daw po ng possible entry sa Malacanang pagka nagkagulo. Posible. Ano pong opinion niyo doon? Dahil galit na taong bayan. Posible yun. Kung sakaling mababa naman si Pangulong Marcos, ano pong sa tingin niyo? Sino ang iniisip niyo na dapat pumalit sa kanya, tumuloy ng pagpapatakbo ng bansa natin? Meron po ba kayo napupusuan? Wala akong alam na papalit dahil sa laki ang ating problema. Ang suggestion ko lang, kung bababa si BBM, which is the honorable exit, huwag na niyang antayin, galit ng tao, huwag niyang antayin, magalit pa uli ang mga tao, baka mapalis siya kagaya ng tatay niya, baka mas masahol pa. So, I would suggest again, more honorable kung mag-exit na siya, huwag na niyang bulayan mga taong bayan, lalo lang magagalit ang taong bayan sa ginagawa niyang pagmumula. Binibintakan niya lahat. Nung dumating sa pinsan niya, Mr. President, last time, si Speaker Romualdez. Biglang nautal. Maybe, I don't know. Okay, maraming ngayon. Biglang binabahan. Bakit hindi niya sinagot? Na gusto.
Yun. Tapos alis. I don't know. Kukuha niyo man. Ano ba yun? Ilang beses yung pinunod yun. Parang kukuha niyo. Nakinig lang ako kagabi. Hindi ko na makalimutan, kagabi lang. Kung binanggit si Speaker Romualdez, ay biglang, Senate, maybe, kung maybe na siya. I don't know. So kung wala ka nakikita na pwede pumalit kay Presidente Marcos ngayon para ituloy, ang sinasuggest mo Supreme Court. Yun lang pinaniniwalaan ko ngayon, Supreme Court. And mag-usap ang military, Supreme Court, religious organization, kung anong klaseng gobyerno papatakbo. Then magka-election tayo. Anong opinion niyo sa ombudsman sa mga nangyayari ganyan? Ano ba akala mo? Sino nag-appoint? Hindi pa nga umuupo eh. Babalikan ko yung mga Duterte. Hindi, ang ombudsman should be neutral. Walang pinapanigan. So hindi ka naniniwalang neutral ngayon? Naniniwala ka ba? Kaya, so ngayon, anong solusyon na pwedeng hanapin ngayon pagdating sa problema ngayon? Ayon sa experience mo? Well, it's better for the President to resign. Wala na po mangyari. Wala na po kayong lusot dito. Ang taong bayan, punong-puno na, at hindi na po mabula ang taong bayan. Yung press con nyo kagabi, walang naniniwala. Dahil nagbugas lang kayo ng kamay. Binintangan nyo lahat. Tapos na, kaligayahan nyo. Nakukulong kayo lahat. Parang tapos na kayo, kami hindi. Kami lang magpapasko. Kami lang ang maligaya. Wala na kayo. Patapsay na lahat. Wala akong naniniwala dyan. So linawin ko lang, Manong. Ang suggestion mo, mag-step down na si President Yeah, para walang gulo. more honorable. Huwag niyang antayin na sobra lang galit ang tao. Ano ba pwede mangyari pag umabot yung sobrang galit niya? Well, nobody can tell, pero come on. Marami pong nalilito, Manong. I just wanna get your opinion. Si Sir Bronner nagsalita, no? Regarding the AFP's position kung sakaling magkaroon ng anumang mga events. So ngayon may takot ng mga mamamayan ngayon na there will be another martial law. Sa tingin nyo, magkakaroon tayo ng martial law again? Depende kung sino mag-declare. Kung si Presidente mag-declare, eh baka magaya siya sa Korea. Nag-declare martial law, tanggal kagad. Puro mali-mali na, nalilito na sila. Magpa-participate po ba kayo sa darating na rally niya? Magsasalita rin, sasabihin ko lang mga corruption. Pero hindi ako mag-instigate ng yung sinasabi niya na destabilization ng gobyerno o revolutionary government. Hindi ko sasabihin niya. It will be a peaceful rally. Pero totoo is peaceful rally. Sabihin natin ang mga totoo. Yun sinasabi ko ngayon, totoo lahat yun. At tukuyin nila para maniwala ng tao, saan na napunta yung nanakaw na pera? Saan na napunta yung mga mastermind? Ibibintang niya sa mga congressman, ibibintang niya sa mga senador, patatanggap pa daw senador. Kasalanan na dyan, kasalanan na dyan. Aros ibintang na lahat. Pati bagyo, binibintangan na eh. Pati climate change. Ano pa bang pruweba ang hinihintay nila? Yan ang tinatanong ng marami. Pinakitahan ng pera, may umamin na. Kung, yung mga gusto mag-witness, kinukulong eh. Nawawala. Kinukulong eh. Natakot. Paano sila magsabi nito? Nagsara na. Nung kinulong nila si Vizcaya, sinarado na dahil Nawawala makausap. wala na. Bubuksan daw. Kung bubuksan, pakiusap ko, Speaker Martin Romualdez ang magsalita para tingnan natin kung ano gagawin mo. Marami nakapansin, di ko nawala nga po si former Sa tingin nyo, anong dapat niya gawin? Harapin yan? Magagawa niyo ba harapin? Harapin niya ang tao bayan. Yung Pumunta sa rally, explain niya. Pero yung takot nila na mabaril sila, assassinate sila, is that valid reason?
No, ako, dami ng panakot sa akin eh. Pakulog daw ako, pinayalan ng planter at lahat. No, ulitin ko ulit. Pakulong nyo ako, papatay nyo ako, okay lang. Pero tatlo, dadanan nyo. Mataong bayan. Manali ko kayo dyan kung ako papatay nyo. Ang mga Ilocano na Kapitino. At Diyos, hindi sila makakalusot. Ang ating Panginoon Diyos, hindi sila makakalusot dyan. Lulutuin sila ni Satanas. Alam mo, Manong, may isang tanong eh. Pagdating dyan sa stabilization na yan. Ito po bang labas po daw ninyo, is this part of your legacy that you're trying to, kung nasa fourth quarter ka na daw ng life mo, ay gusto mo mapaganda yung imahe mo sa taong bayan? No. Wala akong agenda rito. Humihingi nga ako ng pamanhin dahil nakatulong ako sa kanya eh. Hindi na malabas yan. Humihingi ng pamanhin Sa mga bayan dahil parte ako nagpapinsin. Buto natin. Hindi presidente yan, hindi ako. Ang vision lang yan ng vice president. Ako lang nagsabi na presidente muna, pag nag-file si Sara, baba ka, protected ka na. Palakpakan ng mga Ilocano. So, inulit namin. So, nung kampanya, bawal pa. But nakakuha ko nung Jordan Rime of